Ang ginagawa ko guys is doon, if you're going to Boracay, makakakuha kayo doon for as low as 900 pesos land. And then, lagay natin ng September. Hi guys! Welcome back to another sit-down vlog here on my YouTube channel. By the way guys, my name is Josh Argon. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel guys, make sure to hit the subscribe button below at i-hit mo na rin ang bell button para updated ka every time na mag-upload ako dito sa aking YouTube channel, no? Kaya guys, umpisa na natin itong video na to, no? Okay guys, as you can see on the title of this video, I will give you a tips on how to book a cheapest hotel in Boracay Island or any destination here in the Philippines, no? Kaya guys, bibigyan ko kayo ng 3 tips para kung may idea kayo, para kung magkaroon kayo ng idea para mag-book ng mga cheapest hotel dito sa Boracay Island. Or again, gaya na ng suot ko, di ba? Which is, you know how much I love Boracay Island, di ba? Or any destination dito sa Philippines or internationally. Kaya without further ado, guys, start na natin! Okay guys, bago ko umpisahan yung mga tips na ibibigay ko sa inyo, disclaimer lang guys, this video is not a sponsor. This is based on my personal experience or kung ano yung mga ginagawa ko talaga every time I travel, no? Kaya without further ado, start na natin. Hindi na natin ito papatagalin mga beno. Start na natin. Okay guys, with our first tip guys, which is yung tip number 1, ang ginagawa ko guys is nagbo-book ako sa lahat ng third-party online travel agencies. Pero, meron akong isa lang na ginagamit, which is yung Agoda. Yes, alam naman natin yung Agoda guys kasi doon talaga yung may pinakamurang mga hotel. Gaya ng sabi ko, doon sa Agoda yung may pinakamurang mga hotels guys. As in, makakakuha kayo doon if you're going to Boracay, makakakuha kayo doon for as low as 900 pesos per night, per 2 packs na siya. Minsan nga may free breakfast pa eh. Pero guys, bibigyan ko kayo ng sample na video on how to book sa Agoda, okay? Para meron kayong guide or para matuturuan ko kayo, okay, ng step by step, okay? Ito na yung video. Proceed tayo dito sa Agoda. Yan. Sa Agoda guys, ilalagay ko dito ha. So yan, punta kayo dito sa hotels. Like for example, punta tayo ng Boracay Island. And then, lagay natin ng September na weekdays yan, for 5 days. For 1 room, 2 adults, 0 children, okay? Pakita natin yan. Diyan, di ba, marami kayong makikita ng mga super mura na deals dito sa Boracay Island or kung saan mang part ng Philippines or international. Marami kayo dito kasi ito na lang talaga yung ginagamit kong travel applications if I'm going to somewhere or magta-travel ako. Ito lang talaga pag naghanap ako ng mga hotel accommodations. Ito lang talaga yung inaano ko. Trusted ko na to si Agoda. As in, hindi ako pinahiya. Okay? So, yun lang naman guys. Pag once nangyari, ipiliin natin to. Gaya nitong Canyon Hotels. Ilalagay mo lang dyan. Makikita mo dito yung mga rooms. And then, mamimili ka lang. Then, ilalagay mo na yung mga details mo. At saka dito guys, kagandahan dito sa Agoda, meron silang pay later options, which is, magbubook ka now and then pay later. Kumbaga, may specific date lang kayo na pagbabayaran. Pakita ko sa inyo yung screenshot. Dito guys, yung sample, kung meron akong upcoming travel at meron siyang pay later option. Pakita ko yun sa inyo, okay? Okay guys, tapos na tayo sa first tip and proceed na tayo sa ating second tip, which is yung tip number 2. If you are like me na mahilig mag-solo travel or gusto mo mag-explore ng places on your own and on a budget mag-travel, tapos syempre hindi natin ma-afford yung hotel rooms ng private room at gusto mo maka-explore ng ibang mga tao or ibang makatipid ka talaga sa travel mo. Guys, ang ginagawa ko is nagbubook ako ng dorm rooms or hostels, kung alam nyo yon, okay? So, ako guys, meron lang akong isang pinagbubukan ng mga hostel, which is yung Hostel World. Lalagay ko dito guys, okay? Bibigyan ko kayo ng tip guys on how to book in a Hostel World dun sa application na yon. Third party, din siya. Third party application, which is yung Hostel World, okay? Eto na yun guys, bigyan ko yun ng overview para alam nyo kung magbubook kayo, okay? So guys, proceed na tayo sa ating tutorial kung paano mag-book sa Hostel World. Bigyan ko kayo ng sample. Open natin itong Hostel World. Ilalagay ko dito ha.
Okay, so dyan makikita natin, yan, naglo-loading. Boracay Island, tapos August 5 to 9. Ayan, parang ganyan. Isang guest. Then makikita nyo na dito lahat ng mga options ng hostels na pwedeng ma-offer sa inyo ni Hostel World. Which is gaya nito. Chill out hostel, napakamura, 450 pesos pag dorm rooms. Tapos pag private rooms naman, 1,264 lang. Ang gagawin nyo dito, gaya lang din siya na Agoda, lalagay mo yung mga address, yung mga details mo, kung magkano yung total amount. At guys, super duper maganda dito kasi nga trusted ko na tong Hostel World. As in. Tapos nakalagay na rin dyan yung mga sample na mga amenities ng hostel na pag-i-stayan niyo, 'di ba? Super duper dali lang netong Hostel World gamitin, 'di ba? And lastly guys, which is our third tip, yung tip number 3 natin guys is ayun nga, gaya na sabi ko sa inyo, meron na kayo nakapag-book na kayo or nag-check na kayo, nag-canvas na kayo sa lahat ng third party apps pero nakukulangan pa rin kayo or parang naano pa rin kayo ba, namamahalan pa rin kasi may times talaga na mahal talaga sa travel apps talaga. So ang ginagawa ko guys, pag ganun, is nagbo-book ako directly sa lahat ng hotels or hostels. Kasi meron sila mga social media guys. Like for example, kung pupunta kayo ng Boracay, meron mga specific social media accounts yung mga hotels doon. At pwede kayo mag-inquire. Pero nga lang guys, meron mga catch dito. Nag-accept sila ng 50% down payment or nag-accept sila ng 20% down payment in cash or GCash. Pero yun nga, gaya na sabi ko sa inyo, yun nga lang yung catch. Hindi sila nag-accept ng mga credit cards. Unlike din sa mga third-party apps, nag-accept sila ng mga credit cards at meron pa sila mga easiest payment options or payment modes na pwede nyong magawa. Unlike dito sa pagbo-book ng mga directly sa mga hotels, sa mga social media nila, yun nga lang yung mga options nila. Pero good thing pag meron sa mga hotels na mga nakita ninyo, nag-accept sila ng payment credit card online, 'di ba? Kaya guys, ayun lang yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. If ever naghahanap kayo ng mga murang hotels, if you're going to Boracay Island or any destinations here in the Philippines or internationally, bibigyan ko ulit kayo ng rundown. First is mag-book kayo sa lahat ng third-party apps like Agoda. Next, if you're going solo traveling, mag-book kayo sa Hostel World. And lastly guys, mag-book kayo directly sa lahat ng mga social media accounts ng mga hotels nationwide or worldwide. Okay? If you want more videos like this guys or tips, mga suggestions or mga videos na gusto nyong i-video ko or i-feature ko dito sa aking YouTube channel, make sure to comment your suggestions below sa ating comment section. Okay? And also guys, kung gusto mo updated ka sa lahat ng mga ganaps ko in life, kindly follow me on all my social media. Ilalagay ko dito. Basta dyan. Somewhere dito sa baba. Okay? So guys, thank you so much for watching my video. If hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel guys, make sure to subscribe and also hit the bell button below para updated ka in every upload na i-upload ko dito sa aking YouTube channel, no? Kaya ano pang hinihintay nyo guys, mag-subscribe na kayo. Thank you so much for watching my videos. Bye!